Ito ba yung materyales? Go, Padilla kabilang sa mga nagsumiti ng project list sa DPWH, sabi ni Secretary Bunuan. Bong Revilla at mga kapwa-akusado nito kaugnay ng 92.8 million pesos ghost project sa Pandi, Bulacan. Survey. Leni Rafi, Sara Aimee tandems draw in hypothetical 2023, sabi dito sa survey ng Okta. Pero lamang mga kababayan si Leni at si Rafi ng 2 points. Lalo't there is a growing criticism po. Sabi nga ni Ambassador Romualdez, imbis sa atin ilagay yung Pax Silica, ilagay po sa Indonesia o sa Malaysia kasi interesado din daw. The Pax Silica deal. That's the warning from Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Dave Romualdez, who says continued hesitation could cost the country. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kumusta po mga kababayan? So ako tabi po si Dante Maravillas. Ito ang latest mga kababayan kay Bongo at Robin Padilla. Ito ba yung materyales? Go, Padilla kabilang sa mga nagsumiti ng project list sa DPWH, sabi ni Secretary Bunuan. Sangkot din, mauubos mga kababayan. Ibigay ko na ito sa inyo. Leadership funds ng mga senador, binanggit ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan na ilan umano sa mga senador na nagsumiti ng listahan ng infrastructure project sa DPWH sa ilalim ng leadership funds noong 2025. Sinabi ito ni Bunuan sa pagtestigo niya sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado nito kaugnay ng 92.8 million pesos ghost project sa Pandi, Bulacan. Bukod kina Go at Padilla, kasama rin daw si Jingo Estrada sa mga nagsumite ng listahan ng mga proyekto sa pamamagitan ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Nagsisilbing ad hoc allocation para sa mga senador ang leadership funds. Binuo raw ito noong 2024 para maisama ang priority infrastructure projects ng mga senador sa national budget. Ayon kay Bunuan, walang masama kung mag-avail ang isang senador ng leadership funds dahil entitled daw sila rito. Sabi ni Panelo, hindi na pwede si Sara Duterte kasi tingin nila talagang matutuluyan itong si Sara Duterte sa lakas ng ebidensya. Ipopos nila na maging presidente itong si Robin Padilla. O paano na yan? Bongo, Robin Padilla. Yung ating Pangulo wala pang ini-endorse. Lalo na pag may in-endorse na po yung ating Pangulo. Ay nako, endorse si Gibo na naninindigan. Pagtulong-tulungan natin na manalo. Pero meantime, ito, hypothetical survey. Leni Rafi, Sara Aimee tandems draw in hypothetical 2023, sabi dito sa survey ng Okta. Pero lamang mga kababayan si Leni at si Rafi ng 2 points. Polling firm Okta Research Survey results found that 45% of Filipinos would vote Robredo as president and Tulfo as vice president, while 42% said they would vote for Duterte and Marcos for the same posts. Ma-impeach si Sara, makukonvict siya. Sabi ko sa inyo, pag hindi na kinonvict nitong mga senador, ang convicted po yung mga senador mismo. At bibitawan ng gobyerno another sword of Damocles. Hindi lang pala isang sword of Damocles. Kasi finayla na po si Sara na DOJ. Grave threats. Finayla na po. 3 counts of grave threats may kulong doon. Malinaw pong mensahe yun. Pag hindi umayos yung ating mga senador kasi hindi sila tumitingin sa ebidensya kundi sa alyansa, kitang-kita naman po. Yung requirement to convict Sara, 16 votes. Kung hindi umabot doon, ibig sabihin acquitted si Sara. So pwedeng tumakbo. Iyan kung makatakbo siya. May kasong grave threats, 3 counts, may kulong. Paano siya makakandidato niyan? Then pag inacquit, despite strong evidences laban sa kanya, ang susunod na ipafile pong kaso kay Sara, plunder, walang bail yun. Nire-ready na po. Sabihin ninyo, politika. Ikitang-kita naman po yung ginawang kasalanan ni Sara. Paano ang politika? Yung pagbanta pa lang. Sabi dito, mga kababayan sa survey, because the margin of error on the head-to-head comparison is wider than the margin of error on either tandems,
number taken alone, this 3-point gap is not a reliable signal of who is actually ahead. So, may margin of error, drawan niya, patas. Sabihin pang patas. The fact, mga kababayan, na si Leni Robredo, hindi nga po nag-announce. Nag-announce si Sara. Ayaw man po tumakbo ni Leni. Pero despite that, gigil yung ating mga mamamayan. They favored Leni Tulfo as a tandem. Kung endorse yan ng ating Pangulong Bongbong, may sarili pong kandidato siyempre, yung ating Pangulo. Yung paksilika nga po, pag iba ang nakaupo po, maka hindi yun matuloy. Lalo't there is a growing criticism po. Sabi nga ni Ambassador Romualdez, imbis sa atin ilagay yung paksilika, ilagay po sa Indonesia o sa Malaysia kasi interesado din daw yung Indonesia at Malaysia. The Pax Silica deal. That's the warning from Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez, who says continued hesitation could cost the country multi-billion-dollar US-backed investment. In a sit-down interview with One News, Baka daw mawala sa atin. Romualdez also addressed concerns over diplomatic immunity, deepening defense ties with Washington, and even questions about his cousin, her speaker. Here's a preview. The clock is ticking. The United States and the Philippines is multifaceted. It's not just on defense and security. It's on almost all other aspects of our relationship, like cultural exchanges and of course the Interview ni Karen Davila. is very important to President Marcos, and he emphasized that during his meeting with President Biden. And President Biden responded by saying that he knows that and that he plans to, for the first time ever, send a large number of American businessmen that they're putting together. Will be headed by the Commerce Secretary, Raimundo, who will go to Manila and have serious discussions on how they would like to see the Philippines as an investment destination for them. Pag hindi natin daw naayos ito, na-discourage yung mga investors, interesado masyado yung Malaysia, kunin sa atin. We should not miss this opportunity of lifetime, mga kababayan. Pag na-miss pa natin ito, mawawalan tayo ng opportunity na maging maunlad na bansa. Yan kasi yung gusto, mga kababayan. Gusto tayong isabotahe nitong mga kalaban ng ating Pangulo. Ayaw nila kasi na tayo mag-succeed na ang nasa Panguluhan yung ating Pangulo. Kasi yung kredito mapupunta siyempre sa ating Pangulo. Sa presidency ng ating Pangulo, pamumuno ng ating Pangulo, umunlad ng matindi yung ating bansa. Lalo ngayon, di ba yung Pilipinas, nasa upper middle income class na po tayo ng ating bansa sa pamumuno ng ating Pangulo. Sabi ko nga sa inyo, walang contribution dito yung mga Duterte. Walang contribution dito si Sara. Kasi ang ginawa ni Sara, pamimirwisyo. Yung economic team ng ating Pangulo, nandoon ang kredito, siyempre, sa galing, talino ng ating Pangulong Bongbong. Kaya galit yung po sa Paxilica. Kasi this is actually a project of the US State Department. Component nito yung security natin. With our allies, Europe, Japan, South Korea, Israel, galit dyan ang China. Kasi competitor po nila, militarily and economically, competitor nila. Gusto nila tayo, puppet nila tayo ng mga Chinese. Kaya nga gusto nilang maglagay ng kandidato. So pipili po tayo ng leader na maayos sa 2028. O ngayon, sabi dito ng witness, mga kababayan, dito na tayo sa topic natin. Sabi ng witness, Duterte had no basis to use credit funds as VP or DepEd Chief. O kita ninyo. Guilty talaga po. Ito ang balita ngayon. Vice President Sara Duterte had no authority to use confidential funds for her personal activities or security, and neither the Office of the Vice President nor the Department of Education had a mandate to conduct confidential operation when she was heading the two offices. A state auditor made these assertions as she finished her testimony as a witness for the prosecution in Duterte's Senate impeachment trial kahapon. Kaya po, mangiyak-ngiyak yung mga abogado po, nagreklamo kasi yung cross-examination po, nag-post si Atty.
Ligutan. Malian niya yon, na-insulto yung defense. Nagreklamo, si Atty. Sison. Nangamuti kasi sila sa kaka-defend. Ang hirap po kasing i-defend si Sara kasi unang-una, mali yung posisyon ni Sara. Puro mali yung ginawa. Ang hirap po na ipagtanggol ang guilty, ang mali. Mahirap talaga po. Ako, naintindihan ko din yung mga nasa defense kasi siyempre, inair sila ni Sara to defend. So gagawin nila yung lahat. Sinupalpal ngayon ni Kapunan. May limit niya sa pag-cross-examine. Hindi kasama doon yung misleading question. Dinefend pa po ni Atty. Ferrer. Weekend niya. Mali. Hindi pwede. Nasa rules siya. Nasa batas. Pinagpipilitan. Misleading questions. Nililito mo yung witness. Tapos sasabihin mo aloud. Sa prinsipyo niya ng batas. Hindi yan po pwede. Pinangaralan po ni Kapunan. Tapos nagpost si Ligutan. Ayun, napikon si Atty. Sison. Kasi kinorek sila. Napahiya. Bakit ka mapapahiya? Kinokori ka ng mali. Eh sabi ni Atty. Ligutan, I'll not delete my post. It is as true as the sun shining in the east. Yan ang sabi Atty. Ligutan. Kasing totoo niya ng 1 plus 1 equals 2. 2 equals 4. Hindi mababago ang ganyang katotohanan. Silent May Del Campo, supervising auditor ng COA, was explained to the scope of the OBP and DepEd's functions during redirect examination by private prosecutor Lorna Kapunan on day 15 on trial. The defense had sought to establish on cross-examination that confidential funds were used for security and surveillance rather than for Duterte's personal benefit. However, maintain that public funds must be tied to authorized government functions and supported by adequate documentation. Dapat niya, suportado. Zero po. Wala ni isang resibo. Asked by Kapunan whether spending for Duterte's personal engagement and compensation for the Vice President Security Group as reflected in liquidation documents submitted to the COA constituted proper liquidation of confidential funds. Del Campo said, Joint Circular Number 2015-01 did not authorize such expenses. Hindi siya autorisado. Hindi maaari for personal activities, those are not chargeable against confidential fund. Kasi ang palusot nila, ginamit niya sa security ng Christmas party. Sino gumamit? Yung security ni Sara, nag-secure sa Christmas party. Chinard sa confidential fund. Unang-una, yung security ni Sara, dati na po na may sweldo kasi mga sundalo sila. So may sweldo na, double compensation kasi gumamit pa ng confidential fund. Ang palusot, nag-secure niya kami ng Christmas party tapos tree planting activities ng mga bata. The OBP was allocated 500 million confidential funds while the DepEd received 112.5 million during the audit period, covering the fourth quarter of 2022 through the third quarter of 2023. Guilty po. The COA issued 2 notices of disallowance against the OBP, 73 million for the fourth quarter, 375 million ng 2022 yun. For the first 3 quarters ng 2023. Ito yung pinapabalik. Ang total nito, mga kababayan, 500 million. $500 million. Ferrer cited a report from Duterte's former security chief Dante Lachica stating that protective intelligence daw operations were conducted in 123 area. Nag-surveillance daw before ng Christmas party. Kaya walang lusot ito. Kaya sabi ni Atty. Carlo Ibanez, I'm sorry to say but I am on cross. Is not a proper rebuttal to an objection. Cross-examination is not a license to do anything you want. Kaya tama si Atty. Kapunan. Cross-examination has its limit. At the top of my head, here are some of the questions you cannot do on cross. Ask immaterial and irrelevant questions. Argue with the witness. Ask something that the witness is incompetent to answer. A speculative question and definitely misleading questions are prohibited. Pinagpipilitan pa, nililito niya yung witness and that is a no-no sa rule, mga kababayan. Pinagpipilitan niya. Okay na po, mga kababayan. Maraming salamat sa pakikipag-ungguyan ninyo sa akin. Bukas naman tayo mag-ungguyan. Bye-bye po. God bless. Max Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.